Let us study these gates. There are so many gates, and nasabi po natin, gates like Hinduism. Yung mga may pananampalataya, ng mga tungkol sa mga Hindus. So, there is what we call Mohammedanism. There is what we call Buddhism, Confucianism, Judaism, and Mary. Of course, these are not the gates which can bring us into the kingdom of God. There are so many deceived people, di ba? They believe on these kinds of gates, no? Sabi niya, ang pintuan para makarating sa langit dito sa aming religion. Even Apostle Paul believed, no, that the religion is the true faith in the Lord. Judaism. Kaya nga, he persecute the Christians. Pine-persecute niya kasi naniniwala siya that this is what our belief, this is the true belief. Yan ang paniniwala ni Apostol Pablo. Ganun din naman yung mga dumating, di po ba, na mga nagturo, no? Si Confucius, si Buddha, at sino pa. At meron pang sinasabi ngayon, si Mary. No? Si Mary ay siya yung pintuan. Kasi daw, no, we need to call on Mary first because he was the mother of Jesus. No? Mas malakas ka daw pagka inuna mo si Mary na tawagin. So, this is a false belief. Ito ay maling pintuan din naman, no? Na inakala ng iba. But if they believe in Mary, then they will enter. Malakas sila kay Jesus. Kasi si Mary daw, malakas kay Jesus. Kaya nga meron panalangin na pray for us. Diba? Mary, pray for us. So, naniniwala sila na si Mary yung makapagdadala sa kanila doon sa kalangitan, doon sa kaharian ng Diyos. So, number 1 point, ito may gusto natin tingnan. Ano ba yung tinutukoy dito sa gate nito? Ano bang merong dito sa gate nito? Unang-una namin, enter that gate. Bakit ko nilagyan ng title? Enter that gate. Kasi gusto kong ipahayag na pinakailangan mong pumunta o pumasok sa gate. It is a plea. No? Ito isang pakiusap na sinasabi na ng Panginoon, enter into the gate. Ang sabi ng Panginoon. And the gate is the Lord Jesus. So, anong buhay meron ba kapag ka pumasok na doon sa gate na yun? What kind of life you will have if you will enter into the gate? Meron bang maganda doon sa gate na yun na tinutukoy ng ating Panginoon? Sabi niya, I am the gate. Ibig sabihin, lahat ng ibang gate, they are false gates. Mga hindi totoong gate na yan. Hindi nila masusumpungan ng tunay na buhay doon sa ibang gate. Only Jesus, no? That gate, sila mang makakasumpong ng tunay na buhay doon. So, number 1 point is, you can find it in verse 9. At ang sabi po sa atin ay, ito po ay isang acronym. No? Nauna-muna yung letter G na titinan natin. Number 1 point is, it is a grandiose life. Ito isang buhay na engrande. Diba, bihira natin marinig yung engrande. Usually sa mga wedding lang. Napaka-engrande ng kasal. Diba? Ibig sabihin doon ay napaka maringal yung kasal na yon. Yung kasal na yon ay lahat, no, napakamahal. It is a topmost, no, pinakamataas. Ayun, no, grandiose life. So ito yung tinutukoy na sa verse 9. At sabi, I am the gate. Ayun. Whoever enters through me will be saved. Will be saved. Merong kaligtasan. Maliligtas siya. No? Sa gate dito, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay pumasok, ay magkakaroon ka ng kaligtasan.
They will come in and go out and find pasture. So, dito pa lamang makikita natin ang lahat ng kailangan ng tao sa kanyang buhay. Naroon na. Yung pinaka-importante sa lahat, it is our salvation. Imagine, if you will not enter into that gate, you will not have salvation. Kaya napaka-importante. Kapag sinabi ng Panginoon, ako ang gate na yon. Kapag ang sino man ay pumasok, siya ay maliligtas. Kapatid, Jesus, sabi nga, it's the gate na kung saan ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Wala nang iba. Any other beliefs, hindi tayo makakapasok, hindi tayo makakarating doon sa buhay na en grande. Imagine that. Isang buhay na en grande, maringal na buhay, sapagat naroon ang pinaka-importante kailangan ng tao, ang kaligtasan ng tao. Why? Because man is a sinner. Makasalanan. And the only way, to have that life, that eternal life, is entering into the gate, which is the Lord Jesus. Ano meron doon? Pagka sinabi din salvation, it is entering to the gates. Entering through the gates, they will be given pardon. Wala ka ng kasalanan. Di ba napakaganda yun, no? All my sins were forgiven. Di ba? It is a life, no? Pardon. A pardon life. Di ba napakaganda? Di ba napaka-engrande nito sapagkat sino ang makakapagpatawad ng ating kasalanan? Who can forgive our sins? Who can cleanse our sins? Meron pa ba? Wala na. It is only in the name of Jesus. That gate, if you will enter, your sins will be forgiven. A pardon life. No? Dito pagka nagkasala ka, makukulong ka. No, you will suffer, no? Pagka grabe yung kasalanan mo, magiging grabe ang pagkasalanan mo, ibig sabihin doon ay makukulong ka ng maraming taon. You will suffer many years in prison if you committed a grave sin. But this time, in that gate, kapag pumasok ka sa gate na yun, you will be pardoned. Ano ba? You will be saved from the wrath of God. Malalagpasan mo, maliligtas ka doon sa matinding galit ng Diyos sa kasalanan. Ang Panginoon ay is a God of justice. There will come a time that each one of us will be judged. At kung wala ka kay Kristo, ibig sabihin, nanganganib ang buhay mo. We need to enter into that gate. Enter into that gate. And sinasabi natin ito na you will be saved. Ibig sabihin, it is a perpetual life. A life that will continue forever. Walang katapusan. Imagine that. Hindi ba napaka-engrande yun? Pumasok ka lang sa gate na yun, ikaw ay hindi na mamamatay kailanman. You will be given eternal life. Wow, napakaganda, di ba? Yung maranasan natin na hindi ka lamang pinatawad ng Diyos, hindi ka lamang ligtas sa galit ng Diyos, ikaw ay merong buhay na walang hanggan na tinatawag. At is a perpetual life. Walang katapusan. And grande. Hindi pa ba tayo papasok sa gate na yun? Will we not enter into that gate? Kasi wala nang ibang gate ng kaligtasan, kundi ang gate mismo, ang Panginoong Jesucristo. And in that gate, there is also a peaceful and joyful life. Saan ka makakakita ng buhay? Di ba napaka-engrande nga yan, napaka-ringal ng isang buhay na tinutukoy na dito? It is a grandiose life. Grandiose
found peace in Jesus. Amen? You have found peace in the Lord. Kailan ka nagkaroon ng kapayapaan? When we enter into that gate, which is Jesus. A peaceful and joyful life. So, our point number 2, which is also found in verse 9, it is an authentic life. Ano ibig sabihin? Ito yung tunay na buhay. It is a genuine life. Tunay. Ibig sabihin, ito yung buhay, no? Na dinesign, no? Anong sabi sa verse 9? I am the gate and will come in and go out and find pasture. Ang sabi ng Panginoon, sa pamagitan niyan, through me they will be saved. It is a life designed by God. Kasi sinabing authentic. Hindi siya fake, no? Tunay yan. It is living according to the purpose of God, glorifying His name. Yung tunay na buhay, no? Hindi yung meron ka ng lahat ng mga bagay. Sagana ka sa lahat ng mga bagay. You have, sabi nga, wealth in you. Hindi yun ang tunay ng buhay. That is the design made by God for man, for all of us. Hindi yun. Ang tunay na buhay ay yung nabubuhay ayon sa purpose ng Panginoon na nagbibigay ng glory, glorifying His name. Yun ang tunay na buhay. If our life does not glorify the Lord, then hindi yun ang tunay na buhay. Ngayon, ang buhay mo ay naging authentic. Bakit? Kasi ikaw ngayon ay naglilingkod sa Panginoon, glorifying His name. Serving God. And glorifying His name. Yun ang tunay na buhay. Ano yung buhay na walang Diyos, walang Jesus sa buhay mo? Hindi yun ang tunay na buhay. Hindi authentic yun. Maraming mga nainggit, no? We envy people who are wealthy. People who are famous. Ganun tayo, di ba? Gusto natin ganun din tayo. Hindi yun ang tunay na buhay. That is not an authentic life. Itong buhay nito, which is designed for us, we are called by God to glorify His name. Alam mo kung bakit tinawag ka niya? Alam niya kasi, maglilingkod ka and you will give glory to His name. That is an authentic. Yung ikaw ay nagbibigay, pero pag hindi ka nagbibigay ng glory sa Panginoon, ibig sabihin doon ay hindi authentic ang buhay mo ngayon. Why? Doing nothing to glorify God. It is not an authentic life. You are called to glorify His name. Magbigay ka, ano bang may paglilingkod ko, Lord, sa iyo? That is it. Gagawin ko ito, Lord. Because you called me. Tinawag ka ni Lord. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon ka ng engranding buhay. Anong gagawin natin? Hindi mo ba susuklian ng Panginoon sa magandang bagay na ginawa niya sa ating buhay? Imagine, engranding. No? Wala nang kulang sa buhay mo. It is a grandiose life. It is an authentic life. Yun ang buhay na dinesign ng Panginoon. It is a life of worship. Yan ay sabihin, ang authentic life, sumasamba ka sa Panginoon. At yun ang buhay mismo. Pag walang pagsamba, walang pagsamba sa Diyos, hindi authentic yan. It is a life of worship. You hunger and thirst in worshiping the Lord. Lagi kang nauuhaw. Gusto mo lagi magbigay ng papuri sa Panginoon. Gusto mo lagi sumasamba ka sa Panginoon. Yun ang authentic na buhay. Hindi yung walang ginagawa. Wala tayong ginagawa para sa Kanya. Kapatid, think of that. Binigyan ka ng engranding buhay ni Lord. Hindi mo ba ipaglilingkod ngayon ang buhay mo para sa Panginoon? What is God expecting from us? It is a life of worship. A life living according to His purpose. What sin has broken, the Son has restored through the gate.
ang buhay na sinira ng kasalanan na ito. Ano ginawa ng Panginoon? God the Son has restored through the veil. Kanyang ibinalik, kanyang nirestore itong buhay na sinira ng kasalanan. Nirestore tayo ng Panginoon. Hindi ba natin dapat bigyan, no, ng mataas na papuri ang Panginoon? Hindi ba natin bigyan ng ating mataas na paglilingkod ang Panginoon? He restored our sin lives, no? Yung ating buhay na makasalanan, ni-restore din, no? Inalis niya yung kasalanan sa atin. Ngayon, anong gagawin natin? Paglingkuran natin ang ating Diyos. Singing, praising, worshiping Him, and doing the task that the Lord has given us. Because He has given us gifts, He has given us talents. Napakaraming ginawa ni Lord sa buhay natin. Kailangan itong buhay nito, hindi natin pababayaan na hindi maging tunay na buhay. It must be an authentic life. Ito yung tunay na buhay. Ang buhay na kinikilala niya, ang Panginoon. Ang buhay, no? Ang Panginoong Yesus, ang kanyang pintuan. Ito yung buhay na tunay. Hindi yung buhay na walang paglilingkod, walang pagkakilala sa Panginoong Yesus. Hindi tunay na buhay yan. The world is deceiving us. Tayo ay dinadaya ng sanlibutan. Akala natin ang buhay ay yung meron tayo ng lahat ng mga bagay. Bahay, kotse, lupa, kayamanan. Akala natin yung tunay na buhay. Hindi yun. So, it is also, under this, it is a freedom life. It is authentic. Bakit? It is a freedom to work for God to accomplish our mission. Malaya ka na ngayon na makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Imagine that, no? Coming in and going out, no? Coming in, no? Pumapasok tayo doon sa gate na yon. Going out, no? Following the Lord. Yun ang ibig sabihin. Malayang makapagsamba dito. Going out, following Jesus, no? Siya yung ating pastor. Yan? Hindi niya tayo iiwan. So, it is a freedom life because it is a privilege to become God's partner in His great work. It's an honor. Imagine, you are God's partner in this life. Amen? Ikaw ang pinili ni Lord. He has chosen you to be His partner in this life. In this authentic life. Itong tunay na buhay. Kapatid, napakataas no ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Imagine, sabi na, an ordinary person like you and me, it is now God's partner in accomplishing His work. Kasama ka doon sa mga, sabi nga, sa mga gumagawa. No? Kapartner mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng mga lakad mo. It is God's working in us. Kasama natin si Lord. Hindi ba pagka tayo ay merong gustong makasama, kapartner sa trabaho, lalong-lalo na kung ito ay isang kilalang tao, napaka-proud po natin, di ba? Proud tayo. Makasama mo yung mga merong matataas. It's a great honor, di ba? Kasama, kapartner mo sila. How much more in God's kingdom? Na tinawag kanya, God's partner in this great work. Itong malaking task nito, no? Yung pagliligtas ng tao, ang pagliligtas ng Diyos sa tao, ikaw ay kasama ng Diyos. Kapartner ka ng Diyos. Amen?
Di ba isang malaking privilege yun? Na dapat we will be, it's an honor for us na maging kapartner ng Diyos. Acknowledge, no? God's, no? In us, no? Working together with us. And it is with great honor kapag tayo nagtatrabaho sa malalaking kumpanya. Di ba? Iba kasi yung dating mo. When the company you're working, no, is a great company. Like for example, you're working for San Miguel Beer. Di ba? Pagka ikaw ay pumasok sa San Miguel Beer, iba yung dating natin yan. No? Bakit? Imagine you're working for a big company in the Philippines like San Miguel Beer, o kaya naman ay ikaw ay nakikipagtrabaho na kay Elon Musk. Sino nga itong si Elon Musk? Ito yung Tesla. Ayun. Ito yung tinatawag natin nagmamay-ari ng Tesla. At hindi lamang yun, no? Yung SpaceX. Yeah, tama ba yan? Yes. SpaceX. Imagine kung working for him, hindi ka ba proud? Hindi ka ba honored? O kaya naman kay Bill Gates. Yan, isa ka sa mga nagtatrabaho kay Bill Gates, etc. No, marami pa. Yung tao kapag iba yung dating mo, di ba? Mas lalo namang ibang dating pagka kay Lord ka nakikipagtrabaho. Yun, sa tao lang yun Di ba? Nakikipagtrabaho ka lang doon sa tao. A great company, you're proud. How about working in God's kingdom? Di ba layo magino? It is a privilege, it is an honor for us, di ba? Na tayo ikatrabaho ng Diyos at kapartner ka na ng Diyos. That is an authentic life. Yun ang buhay na maganda. Di ba? Hindi yung ikaw ay nagigipagtrabaho tama sa San Miguel, sa mga malalaking kumpanya dito, pero hindi ka kapartner ng Diyos. Which is better? Ano mas maganda? Of course, we prefer tayo kapartner ng Diyos. Amen? Ang katrabaho natin ng Diyos. Ang kapartner natin sa trabaho ay ang Diyos. Hindi lamang yung tao o yung mga malalaking kampanya dito sa mundo ito. So, that is an authentic life. Nakikipagtrabaho ka doon sa magandang kumpanya, hindi mo naman katrabaho, hindi mo naman kapartner si Lord. Anong klaseng buhay yan? It is not an authentic life. Ito yung authentic life. Katrabaho mo at kapartner mo si Lord. Yan ang pinakamaganda. So, life is in a great company of God. It is the God's kingdom. It is the company that we belong. Ito yung tunay. Di ba? Ito yung tunay na malaking kumpanya na we belong and greater than any companies in the world. Meron pa bang hihigit doon sa God's kingdom? God's company. Meron pa bang mas malaki doon? Wala na. Imagine, you are part, no? You belong to God's great company. Di ba tayo magiging proud niya? Di ba? Yes, si Lord ang kapartner ko. Ako, nagtatrabaho sa kumpanya ng Panginoon. Yan. Kaya dapat maging proud tayo. And if you're working there, di ba ginagawa mo yung pinaka-the best mo? You are doing, no? You're giving your best, no? In the company you're working now. How about in God's company? Are you doing your best in God's company? Yun ang tanong. This is an authentic life. Ito yung tunay na buhay na ninanais ng Panginoon sa atin. Hindi yung buhay na dito sa mundo lang. We must be God's partner. Dapat kapartner ka ng Diyos. Dapat, habang buhay tayo, habang malakas tayo, ang lakas natin ay ibinibigay rin natin sa Panginoon. Lalo na yung pinaka-the best natin. What is your best in the Lord? What is the task? What is the talent? What is the gift you have in your life now?
will you not use it for the Lord? Di mo ba kagamitin ito kay Lord? Gamitin mo na. Ano mang talent binigay ng Diyos, ano mang gift na binigay ng Diyos, gawin mo na ngayon. Kasi pinili ka ni Lord out of billions. Imagine, kasama ka, kapartner ka ng Diyos. Imagine the people, how many people in the world now? There are 8 something, no? Diba? More than 8 billion people in the world and you are God's partner. Isa ka doon sa mga kapartner ng Diyos na naglilingkod, no? Araw at gabi gumagawa upang sila ay makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Bring people to the Lord. Bring souls to the Lord. Yun ang trabaho natin. Yung magdala tayo ng kaluluwa. Dalhin mo yung anak mo. Dalhin mo yung mga mahal mo sa buhay sa Panginoon. Dalhin mo yung kaibigan mo, kamag-anak mo. Yun ang trabaho natin para sa Panginoon. That is it. He loves people. Kapatid, mahal na mahal ng Diyos ang tao. Ang bawat isang tao. Remember, yung isang nawawala, hahanapin ni Lord. Alam niyo po kung minsan ay nalulungkot po ako. Why? Because this church spent so many years in teaching those kids, those children in this church. But I was saddened, no? Because only a few of them remain in the church. Tinatanong ko rin ang sarili ko, Lord, what happened to those children who have become young people now of today? Where are they now? Of course, we have Brother Shad here. No? Of course, we have Brother Justin. No? At meron pang ibang mga kabataan. Pero where are those young children before? That they have been here. We have been teaching them. What happens? And the Lord have me understood. There is one lacking in it. It is love. Pagka walang pag-ibig, no? Pagka we don't care for them, then we lose them. Sana sabi nga, no, yung buhay natin ay, mamuhay tayo, no, that there is love for one another, no? Kung wala siya, hahanapin siya, aalamin kung nasaan sila. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang company ng Panginoon, no? There is nothing, no, that is not important to Him. Ang bawat isa, importante sa Panginoon. So, it is a company that we belong, a greater than any companies in this world. And now, we are no more slaves of this world. Authentic life yan. Hindi ka na alipin ng mundong ito. Now, we are slaves of Christ. We are bond servants of Christ. Mga lingkod tayo ng Panginoon. Yan. Paglingkod ka ng Panginoon, hindi ba isang buhay na authentic yan? Authentic yan. Yan ang tunay na buhay. If you are not servant of God, then it is not an authentic life. Hindi tunay na buhay yan. Bakit? Wala tayong hindi tayo servant ni Lord. Hindi authentic yan. Ayaw natin gumawa para kay Lord. Hindi authentic yan. There is something that has been given to us at us. Merong pinapagawa si Lord sa atin na dapat gawin natin yan. Gagawin natin. Hindi pwede yung part mo, iiwanan mo. Hindi yung part mo, hindi mo gagamitin, hindi ka gagawa doon sa binigay ng Panginoon. All of us have something, have a task that we must do na binigay sa atin ng Panginoon. A task given by the Lord. Dapat, no, discover the task. Alamin natin, Lord, ano bang pinapagawa? Pray for it, Lord, ano bang pinapagawa mo sa akin? No?
We can be a prayer warrior. Di ba? We can be a cell group leader. No? We can be, sabi nga, we can share the word of God. No? An evangelist. No? To every person that you will meet. Gawin natin yung mga bagay na yun. Meron kang role na pinapagawa ng Panginoon na gusto ni Lord, yung buhay mo ay maging authentic. Yan ang tunay na buhay. Man serving the Lord is an authentic life, giving glory. Huwag kang masyadong mag-isip yung negosyo natin, yung trabaho natin. The first priority natin ay ang Panginoon. That is our first priority. Opo, mahalaga yung trabaho. Wala pong masama sa trabaho. Business, mahalaga yung business. But always give priority to God. Ang priority mo, si God. Diba? Seek first His kingdom and His righteousness, and all the things will be added unto you. Yun ang priority natin eh. His kingdom. The advancement of the kingdom of God. Yun ang priority natin. Hindi yung trabaho natin. Of course, kailangan natin magtrabaho. Ibigay natin ang the best natin sa trabaho. But always, your priority, what is your task in the Lord? What is your ministry in the Lord? Yun ang unang pag-iisipan mo. Kasi si Lord yun eh. Kay Lord yun eh. Yun ang tunay na buhay. Will you concentrate on our business, on our jobs, or on anything else, and not working for God? Meron mo ganun? Huwag ka say, thank you Lord sa blessing natin ito. Diba? Thank you Lord sa trabaho na binigay mo sa akin. But what about our task in the Lord? Meron kang dapat gampanan, meron tayong dapat gawin para sa Panginoon. And this is an authentic life. Magiging authentic lamang yan pagka may paglilingkod. Kapatid, if you have talent, serve it. No? Give glory to God. Gawin mo na lahat. No? Saan ba ako, Lord? Saan ba ako sa church na to? Saan ba ako magaling, Lord? Ano ba yung binigay mo sa akin, Lord? Yun! Yun na! Magiging authentic life yung buhay natin sa ganun. Next, let our children become not only successful engineers, successful architects, doctors, etc., but also let them become successful servants of God. Ito yung mali po ngayon eh. Maraming mga magulang, gusto nila yung kanilang mga anak maging doktor, maging engineer. But they have forgotten, nakalimutan nila na gawing mga successful servant sila ng Panginoon. What is good of being an engineer, an architect, or a doctor if they are not serving Christ? Anong halaga nun? They only work for their own. Anong halaga nun? Work for God. Amen? Maglingkod ka sa Lord. Bakit binibigyan mo binibigyan mo ng 12 oras? You give yourself 10 hours for your work and for your business, but no time for the Lord. Wala kang oras para sa Panginoon. Dapat always, ay hayaan natin na yung bata lalaki, maging successful sa larangan ng buhay, but let us be aware, are my children serving the Lord? Ang mga anak ko ba'y naglilingkod sa Panginoon o masyado na silang na-focus doon sa trabaho nila, na-focus na lang sila doon sa mga businesses nila? Dapat hindi ganun. That is not an authentic life. Kahit na engineer ka, kahit na doktor ka, kahit na architect ka, kapag wala kang ginagawa para kay Lord, then you are not successful. Hindi ka successful.
pag ginagawa mo ang trabaho mo para kay Lord, doon ka magiging successful. And the Lord will bless you. So, point number 3, it is a tremendous life. Ang ibig sabihin sa Tagalog, pagka laki-laki, napakalaki, yan, tremendous, yan. O sa English naman, it is extremely good, talagang napakabuti at napaka-impressive yan. Extremely good and impressive. Meron ba bang tatalo sa buhay na yan? If you enter that gate, will be a tremendous life for all of us. No? Hindi lamang, it is a tremendous life. Ano yung sabihin nito? Verse 4 and 9 ang sabi, when He has brought out all of His own, or all His own, He goes on ahead of them, and His sheep follow Him because they know His voice. Yun. Ano mapapansin natin doon? Bakit extremely good and impressive? Kasi nga, they follow the shepherd. Tremendous. Ang buhay na sumusunod sa Panginoon ay isang buhay na napaka-buti at napaka-impressive. Wala nang ibang mabuti. Yung ang sinusunod mo ay ang Panginoon. Are we following the Lord? That is the question. Dito sa sinasabing grade dito, they follow the Lord because they know His voice. Ako nalulungkot po ako because hearing from the news that Pastor Ed Lapis was kicked out of the Far East Broadcasting Company. Why? Because nagkaroon ng ibang doktrina. Many of us, di ba, loves to hear Pastor Ed Lapis. But the problem is, habang tumatagal, years passing, now, he has a different belief and doctrines. Hindi siya katulad ng doktrina na dating itinuturo niya. Ngayon, iba na ang pagkakilala niya kay Yahweh. Now, ang tinuturo na, it is about Marcionism. That's why Far East Broadcasting kicked him out of the station. Bakit di ba na yung doctrine niya? Nakakalungkot, di ba ba? Why? Because we know the voice of the Lord. Diba? So nagkaroon siya ng ibang theology, hindi natin malaman. But tayo, di ba ba? Alam natin ang boses ng Panginoon, alam natin ang turo ng Panginoon, at hindi tayo maliligaw sapagkat ang salita ng Panginoon ay nasa puso natin. Amen? Nasa puso natin yan. It is a tremendous life kasi sumusunod tayo sa Panginoon at kilala natin ang kanyang boses. I am the gate, ang sabi ng Panginoon, whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. They will find pasture because they follow the Lord. Yung sumusunod sa Panginoon, this is a tremendous life. We will find pasture because we follow the Lord. Because He is the gate. It is a life not deceived. Bakit tremendous? It is a life not deceived by Satan. Marami po ngayon yung mga nadaya ni Satan. Katulad na lamang yung mga nangyayari. No? Maraming mga great men of God deceived by Satan. Imagine, a pastor like Pastor Ed Lapis, a great man of God, now has a different doctrines. Satan has put into our minds. Ano ginagawa ni Satan? He has put into our minds that we are weak, that we are losers, that we are lacking, and we are incapable. Ang daraya kasi si Satan
pag hindi tayo nakabantay parati, then tayo ay madaling ma-deceive. Yun ang ginagawa ni Satan, no? Eve and Adam were deceived by Satan. Ang dali nilang madaya, ganun din ang tao. Kapatid, kailangan ay maging watchful tayo ngayon. Kasi baka iba na, no, yung paniniwala natin. Iba, dinadaya na pala tayo ni Satan. No? Inside the gate, pagka nasa loob ka ng gate, if we are really in the Lord, then, alam sabi, we are excellent, we are overcomers, not lacking in anything, and, anong sabi pa? We are more than conquerors, as the Word of God said. Yan ang sabi ng Panginoon. We are more than conquerors. Tayo hindi, ang si Satanas na nandadaya sa atin ay hindi niya tayo kayang dayain. Why? We know what is His teachings. We know what is His will for us. We are well versed in the Word of God. Kaya kapatid, napakahalaga yung meron tayong devotion. Every day, no, we have set aside a time for studying, reading the Word of God, meditating on it, and praying. Kasi kung wala ka niyan, madali kang maakay o madali kang madaya ni Satan. Meron tayong devotion na ginagawa, no? Send every day, no? Every morning. Then, that is our time, no? Na tayo'y mag-devotion. Kung hindi natin binabasa yung mga chapters na pinapadala natin, then what is the use of sending it? We have our chat groups. We have the chapters and the books of the Bible. Every day we're sent to you. Basahin po natin. Hindi ka madadaya ni Satan. Hindi tayo madadaya ni Satan. Amen? Hindi tayo kayang dayain. Bakit? Alam mo kasi yung boses ni Lord. Pero pag hindi ka nagbabasa, pag hindi mo binubuksan ang Word of God, ang Bible natin, then, madali tayong madaya ni Satan. Madali tayong dayain sa pamagitan ng mga magagandang salita. No? There are so many good preachers, but they are not from the Lord. Meron silang mga preachers there, prosperity gospel. It's all about wealth. Kasi daw, kung Kristiyano ka, dapat hindi ka mahirap. Dapat mayaman ka. Yun ang mga pinipreach nila, no? Prosperity gospel. So, lahat dapat ng Kristiyano mayaman. So, sabi yan. So, ito kalalahanin natin. We are not foreigners, but citizens of heaven. We are princes and princesses. Tayo ay mga prinsipe at mga prinsesa sa kaharian ng Diyos. Imagine that? Hindi ba? It is a tremendous life. Amen? Bakit? We are now citizens of heaven. Kung wala ka kay Kristo, if you have not entered that gate, then you are not citizens of heaven. You are still Filipino citizen pa lang. Hindi ka pa mamamayan na lang. Kaya kapatid, napakalaga, no? Enter into that gate, no? To become citizens of heaven. Itong gate na sinasabi natin, this is the very most important gate, the most beautiful gate, the gate in whom we will enter. Kung ayaw mo pumasok dito, may malaki kang problema. May problema ka. So, anong sabi ng 1 Peter 2:9? We are the chosen people. And is that not a tremendous life? A very good and impressive. Meron ba? No? Meron bang mga tao na pinili ang Diyos? Meron!
Tayo yun. Tayong mga tinawag ng Panginoon. We are chosen people. Bago pa nilikha ang sanlibutan, we are chosen by the Lord according to His foreknowledge. Hindi ka pa sinilang. Nasa isipan ka na ng Panginoon, makakasama ka niya sa langit. Imagine that? That's why you are here. That's why, nandito ka sa pamilya. Now you belong to the family of God, to the church of God. You are here now because you belong. You're one of the citizens of heaven. Dapat alam natin yun. Where we belong. Di ba? Tayo ay kabilang sa pamilya. No? We are in the church here in Malabañas. Sa Bible kasi nandun nakalagay, sa iglesia, doon sa Efeso, the church in Ephesus. Kapatid, nowadays, we belong to the church in Malabañas. Malabañas, Angeles City. We are a royal priesthood. Amen. Royal priesthood, ang ginagawa mo sa Panginoon ay isang maharlikang paglilingkod. Wala nang hihigit pa dyan na paglilingkod. A royal priesthood, imagine that. Every small, bigger things you're doing, it is a royal priesthood. Kasi walang maliit, walang malaki dyan kay Lord. Isang maharlikang paglilingkod. Sabi natin, ang konti na, ang liit naman ang ginagawa, hindi. Walang maliit sa Panginoon. As long as we have that heart, willing to serve Him. Nandun ang puso mo. Hindi mo kinahihiya, no? You are not ashamed of the gospel of the Lord, no? And then, we are a holy nation. Ngayon, isang bansa na lang ang tawag. All the Christians in the world now are called a holy nation. Kasi tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo. Now, we belong to a church. No? We belong to the Word Assemblies of God now. The Church of God. Yun ang kinabibilangan natin. Alam mo kung saan ka nakalagay. You know where you are standing now. You work only for the family of God. You work only for the Church of God. No? You will not bring souls, no? To God and send it to other churches. You bring people saan? To other churches? No. Bring souls, no? Saan? Sa church po natin. Dalhin po natin sila. What is the use of preaching the Word of God and you do not send them to your churches? It is where they will be taken care of. Yan. They will be fed, no, of the Word of God. Diba? Ito. Kung saan aalagaan, no? At sila'y pakakainin ng salita ng Panginoon. That is, no? The Word will give us a hero, but never a savior. Amen? Isn't that a tremendous life? Yung mundo, bibigyan ka lang ng bayani. Sometimes a living legend, a hero, but they will never give you a savior like Jesus. That gate, which is the Lord Jesus. Let every man enter that gate. Enter that gate. Pasukin natin, no? In John 6:68, ang sabi sa NIV, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta sa Panginoon? Nasa sayo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Meron pa ba tayo pupuntahan? Meron pa bang ibang gate? Ito yung tinatanong ni Pedro. Panginoon, meron pa bang ibang daan, ibang pintuan maliban sa'yo? Kapatid, the gate we're talking about is Jesus. Pag wala ka kay Jesus, then
nanganganib yung buhay natin. Delikado ang buhay natin. Enter into that thing. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Panginoon, nasa sayo ang mga salita ng buhay. Matatagpan pala lamang natin yung salita ng buhay sa Panginoon Jesucristo. Now we have it. Di ba? Ang salita ng Panginoon sa atin. Meron pa ba tayong ibang daan, ibang pintuan na mapapasukan? No? Tinutukoy nito ng gate ng Panginoon. Yung gate na makipot. A narrow gate. Yun ang tinutukoy dito ng Panginoon. Wherein few people ang pumapasok lang. And then, number 4 point is, napakaganda nito. Enter that gate because it is an extravagant life. Isang buhay na labis-labis. Sobra-sobra. Amen? Di ba napakasarap yung pag pumasok ka sa gate na yan, yung buhay mo maging sobra-sobra. Walang kulang. It is a luxurious life. You want luxury. Di ba? Now, it is given to us. An extravagant life. Ang buhay na sobra-sobra. Amen? Imagine that. Sobra-sobra. Wala ka nang hahanapin pa. Sobra pa. It is an extravagant life. So pagka sinabing extravagant ay labis-labis. Anong sabi sa verse 10? I have come that they may have life and have it to the full. Hindi ka lamang binigyan ng buhay na walang hanggan, kundi ng kasaganaan ng buhay. Meron ka pang ihiling sa Panginoon? Sagana, no? Sa lahat ng bagay, lalo-lalo na sa spiritual. Because God, no? Sabi niya, I will give us the abundance of it. Abundance. So, ano yung sabihin nun? He who is rich gave His life to give us an extravagant life. Si Jesus po, siya'y may-ari ng lahat ng bagay. He is the inheritor. Tagapagmana. Tayo, sabi niya, kasamang tagapagmana. Siya na mayaman. Very concerned siya doon sa kalagayan natin na mahirap. Mahirap dahil sa kasalanan. Mahirap dahil sila'y papunta doon sa kapahamakan. So, anong ginawa niya? He gave His life. Amen? Diba? Diba ito, napaka-extravagant life? Wala kang ginawa. Pero binigyan ka ni Lord ng extravagant life. He gave His life so that to give us an extravagant. Sa langit po, sobra-sobra ang makakamtan natin. Bakit? Co-inheritors. Kasama mong tagapagmana ng Panginoon. Lahat ng sa Kanya ay atin. Dito, ang lupa natin, nandun lang sa paso. Minsan. Di ba? Meron kang lupa? Meron. Sa paso lang. Meron kang lupa? Yun. Meron kami 100 square meters. Ganun lang. Pero hindi pa natin pag-aari yan. Kay Lord pa naman. Di ba? Kay Lord pa din yun eh. Sa Panginoon pa rin. But this time, mayaman siya. Binigyan niya yung buhay sa atin. See? How much He loves us. Bakit ganun na lamang yung pag-ibig ni Lord sa buhay natin, no? Sa kaluluwa natin, no? Sa bawat isa sa atin, bakit ganun na lamang tayo kamahal ng Panginoon? Hindi tayo, we do not deserve it. Di ba? Hindi tayo karapat-dapat, but He gave His life because He loves us so much. John 3:16. Kasi mahal niya tayo eh. Kasi ayaw niya tayong pumunta for the wages of sin is that ayaw kanyang pumunta doon sa impyerno.
Amen? Ayaw kanyang pumunta at dahil doon, ibinigay niya kanyang buhay para maging kabayaran ng kasalanan natin. That is it, redemption. The Bible is about redemption of man by Jesus. Ang Biblia para tubusin tayo sa ating mga kasalanan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, meron ng bayad. Diba? It is this Jesus who is rich in heaven. Now, He gave His life to give us an extravagant life. Kapatid, matatamo mo yung buhay na walang kapantay. Walang katulad yung buhay na bibigay sa atin ng Panginoon. An extravagant life. Wala nang katapusan yung buhay natin. Sagana sa lahat ng bagay. All what He owns, we also own. Imagine that. Dito, ang hirap magkaroon ng kotse. Ang hirap magkaroon ng bahay. No? Talagang maghihirap ka. Now, this is free given to us. If you will enter into that gate. Papasok ka lamang, no? So the Lord became poor so that we who are poor will become rich. Yan po yung sinabi sa 2 Corinthians 8:9. Sabi mo, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Kapatid, ngayon, mayaman ka na. Amen? Claim it. Claim it na. By faith. Wala ka nang kailangan pa. Now, no, the only thing that is important now, serve the Lord. Bring glory to His name. Why? Because you have entered into that gate. Nakapasok ka na doon. Nakilala mo ng Panginoong Yesus. Ano bang gagawin natin? This is the kind of gate that we have. No? It is a very beautiful life sa Panginoon. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him might become the righteousness of God. Ngayon nga, siya na walang kasalanan, naging kasalanan. Imagine that, napako siya doon sa krus. Yung walang kasalanan, pinako sa krus. Imagine that, being in prison, ikaw ay, you are inatulan ng death penalty. But there is one person who is willing to die for you. Siya yung papalit. At si Lord ang bumalik niya. Siya yung napako sa cross instead of us. He was the one nailed to the cross, not us. Hindi tayo. Kaya walang katulad ko. It is an extravagant life. Hindi man tayo naghirap, nagdusa sa ating mga kasalanan. Si Lord yung nagdusa at naging katuwiran tayo sa Diyos dahil sa Kanyang dugo. Ikaw ay matuwid ngayon. You are righteous now before God because of His precious blood. Oh, man. Naging righteous ka. Wow, hindi ba yung isang extravagant life yan? Naging righteous tayo dahil sa dugo ng Panginoon. Oh, hindi sapat yung mga papuri natin, pagsamba natin, pagpupuri sa Panginoon sa Kanyang mga ginawa sa buhay natin. Sagana, no? Napakasagana ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Anong sabi pa ni Paul dito sa Philippians? Hindi masagana yan. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Papagkukulangin ba tayo ni Lord? Hindi. Huwag kang mag-alala ngayon. Huwag kang mag-alala ngayon sa buhay nito. Bakit? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang kailangan mo nandun. Nakikita ng Panginoon ang pangakailangan mo. All we need to do is ask Him. Ask and it shall be given to you. Di ba ba? Seek and you will find. And knock and it will be open to you. Yun ang gagawin lamang natin. God will supply. Hindi ba extravagant life yan? Saan ka makakita ng buhay na kung saan lahat ng kailangan mo ibibigay ni Lord? Is it found on any other any man or to any other religion or to any other belief? No, it is found on Jesus alone.
Kay Jesus lang. Kaya nga sabi ni Lord, I am the gate. Kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, wala ka ng ibang papasukan na gate, kundi ang gate ng Panginoon, which is Jesus. Yun ang ibig sabihin ng I am the gate. Sabi niya. Ano ba? Conclusion. Ang tanong ito lang. To those who still have no Christ in their hearts. Ano sabi? Have we entered that gate? That narrow gate na sinasabi ng Panginoon? Enter into that narrow gate, for of whom only few people enter into it. Kukunti lang ang pumapasok. Bakit? Bakit kukunti? They don't want to be like Jesus. The character. They don't want the life of the Lord Jesus Christ. Ayaw nila sa Panginoon. Kukunti lang ang may gusto sa Panginoon. They don't believe in the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, enter into that narrow gate, of whom few people enter. If not, now, Jesus is inviting us to come and to come and enter into that beautiful gate, which is the Lord Jesus Himself. Anyone who is listening now, this is God's point. This is my plea, my admonition. Enter that gate now. Sabi nila, better late than never. Sana, bago dumating si Lord, before the Lord's return, we have decided. This is a challenge na sinasabi ng Panginoon sa atin. Let us all stand. This life, it is a grandiose life. It is an authentic life. It is a tremendous life and an extravagant life. Ano pang hahanapin natin? It is all complete. We have it all. Sa gate na ito, wala ka nang hahanapin pa. And let us see.